Pagpalang araw, mga kapatid. Minsan pa, pwede ho ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Welcome po kayong lahat sa ating Sunday worship celebration. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, God is good. Ayan. So dapat alam natin yan, hindi lang mabuti ang Diyos dahil siya ay gumagawa ng mabuti sapagkat ang Diyos, ito ang kanyang kalikasan. Kaya sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa kabutihan ng Diyos, the goodness of God. Na matatagpuan po natin sa Psalms chapter 34, verse 8. Tingnan po rin nyo sa screen, basahin natin ng sabay-sabay, maiksi lang po ito. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this day na kami ay nagkatipon, nagkasama-sama kami upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang aking dalangin, tulungan mo po kami na aming tunay na mapag-aralan, matanggap at maranasan namin ang iyong kabutihan sa amin at ito ay aming maibahagi at ikaw ay patuloy naming pupurihin sa aming mga buhay. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin, gabayan mo po kami, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin. Salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagtangkilig at pagkupkop sa amin. At ngayon pa lang ay ang hinihiling sa iyo na iyong tugunin ang mga panalangin ng aming mga kapatid narito. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa ngalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen. Someone has said, as it is impossible to verbally describe the sweetness of honey to one who has never tasted honey. The goodness of God cannot be clearly communicated by way of teaching if we ourselves are not able to penetrate into the goodness of the Lord by our own experience. So, nabasa natin, aking nasabi sa inyo, na bagamat itinuturo yung kabutihan ng Diyos sa mga nagtuturo, yung mga mangaral, pero ikaw mismo, kung hindi mo naranasan yon per se sa iyong sarili, hindi mo may testimony yon, hindi mo masasabi, kasi parang head knowledge lang o parang naituro lang sa iyo. So, dapat lahat tayo ay merong personal testimony dito sa kabutihan ng Diyos. Kaya simulan ko sa akin, ito ay maikling testimony na related to God's goodness in my life and sa aking pamilya. Naalala ko na ako ay naligtas noong 1981, March 1981. Nasa gitna ako ng problema, parang wala ng pag-asa ang aking buhay. At ang aking dasal lang ay, Lord, tulungan mo po ako kung talagang meron Diyos, sana ay magpakahayag na sa akin. Yung simpleng panalangin na yon, kinabukasan, dumating isang pastor, si Pastor Arvin Garcia. At siya ay pinanalangin ako at yung kanyang pangangaral ay tumimo sa puso ko hanggang sa maligtas. At naborn again ako at nagpatuloy ako sa gawain ng Panginoon. So yun ay kabutihan ng Diyos sa akin, di ba? Kasi naligtas ako mula sa isang sitwasyon na wala akong kaalam-alam. So ikalawa, noong ako ay nagpapastor sa Malabon City, na talagang alam ni Sister Betyon na palaging bumabaha doon. Alam niyo na yung Malabon, yung Nabotas, palaging baha doon. Lalo na pagka umuulan at nag-high tide, ay napagtagumpayan ko na palagi akong lumulusong sa baha. Na hindi ako umuuwi, na hindi basa yung medyas ko, yung sapatos ko, yung pantalon ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay nasustain niya yung buhay ko. At hanggang sa nung kami ay mag-asawa, ay tanda-tanda ko 1988. Yan. Nung ako ay nagpipreach sa ganito, isang araw ng linggo, ay ang sabi ko, ang hirap ng ikaw ay umuupa ng bahay, wala kang sariling bahay. At yung asawa ko, ay siya yung may bahay ko, pero wala siyang bahay. Yun pa yung aking joke, ay bahay, yun pa yung joke ko. Ngayon, meron palang isang member ko doon, konti lang kami noon, siguro mga 50 o 60 members, sa isang maliit na church. Pagbaba ko, sabi niya, Pastor, alam nyo, hindi nyo na itatanong, meron akong subdivision na for develop doon sa Marilao. Nasa may kawayan kami nakatira, at i-offer ko sa inyo
pay when able. So, lumaki yung tainga ko. So, maliit pa tainga ko ngayon. Lumalaki na pagka tumatanda. Pay when able daw. So, sabi ko agad kay Sister Beth, o di sige. So, tinanggap namin yon. At I think, Sister Beth, 3 to 4 years, na bayaran naman namin yon kahit na pay when able, napatayo namin ng bahay. At doon nagsimula na meron talaga kaming sariling bahay. At doon na nga, nag-aral si Gideon. At ang isa pa, yung kabutihan ng Diyos, alam nyo ba, na kapag ganito umuulan, mahirap pa sumakay. Naalala ko yung mga pangyayari sa buhay namin, na ako ay nagpapastor sa isang maliit na church, 800 pesos lang ang aking love gift. 1 month yon. Tapos yung asawa ko, araw-araw sumasakay ng MRT, buntis siya kay Gideon eh. So ang hirap nun, di ba, pumapasok siya Monday to Saturday. At talagang pumipila ka doon. Alam niyo naman siguro yung LRT, wala pang MRT noon. Gising pa kayo, tama. LRT, wala pang MRT. Talaga namang manghirap. So, yung lahat ng iyon ay napagtagumpayan namin, kasama namin ng Diyos, kaya inaangat kami ni Lord. Isa pang testimony, nung kami pumunta dito sa Cavite, ay nagkaroon ako ng maliit na negosyo. Alam mo naman ng iba sa atin yon. And then nagsimula sa maliit na negosyo, isang kantin. And then biglang lumaki ito. Naging 5 ito hanggang at ito ay hindi dahil sa meron taong binigyan ko ng pabor. At tandang-tanda ko, yung oras na yun, nakaupo ko doon sa isang table, tinawag ako nung hapon, nakalimutan ko yung pangalan yung dating wala pa Sister Sweet nun, yung paalam yun. Ang sabi niya, you're the owner of this canteen. Yes, sir. So sabi niya, punta ka doon sa admin, yung tinatakit mong building dyan na ginagawang canteen, ikaw na. Sa iyo na yon. Ako na raw ang mag-operate noon. Alam niyo, for your information, dito sa EPSA, ay hindi ka basta pwede makakuha ng negosyo. Una, palakasan, kailangan meron kang pabor na gagawin sa kanila. Kaya yung iba, naiinggit sa akin. Akala nung personal, siguro, ginutay mo to sa gabi, siguro binigyan mo ng babae ito, o siguro sinuhulan mo to. Pero alam ng Diyos na isang basong kape, wala akong ibinigay sa Japanese na yon. Pero pinagpala ako ng Diyos sa negosyo. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? So, marami pa akong bagay na dapat na i-testimony sa inyo. Pero kaya ako lang sineshare ito, yung kabutihan ng Diyos, kapag naranasan mo yan, hindi lang yan sa isip, kundi yan ang purpose, pinapakita sa iyo ng Diyos yan, para din ma-share mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo, para may testimony ka at maluwalhati ang ating Panginoon. Amen. So, ang Diyos ay mabuti at sa pasimula pa lamang ng paglikha sa atin. Mababakas mo na agad na ang nais ng Diyos ay ang lahat ay ng kabutihan para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Na bago pa nila ang lahat, nakaset na sa kanyang isip ang standard ng paglikha. At ano ang standard, mga kapatid? Dapat mabuti ang kalalabasan. Iyon ang standard ng Diyos. Kaya mababasa natin sa Genesis, sa 7 araw na nilalang niya, balikan natin ito, ang lahat ng bagay ay ganito. Ang sabi, and God saw that it was good. Nang likain niya ang liwanag, sabihin ninyo, and God saw that it was good. Nang inorganize niya ang tubig, sabihin ninyo, and God saw that it was good. Nang likain niya ang lahat ng uri ng pananim, and God saw that it was good. Yun ang sasabihin nyo ha. Nang lalangin niya ang araw, buwan at mga bituin, and God. Nang likain niya ang lahat ng lamang dagat, nang lalangin niya ang lahat ng hayop sa kalupaan. Amen. So hanggang sa matapos ang lahat ng kanyang paglikha sa lahat ng bagay, kasama na nga ang tao, ay makita natin sa Genesis chapter 1 verse 31. God saw all that He had made and it was very good. Kaya ang framework na kagandahan ng lahat ng nilikha ng Diyos ay ang kanyang kabutihan. Kaya tayo, may tayong sariling standard. Kapag ka maputi yung tao, parang sa tingin mo, maganda sila. Yung iba naman, ang gusto yung mga may itim. So, meron tayong sinasabi sa ating standard, pangit yan, ito ang maganda. Pero sa Diyos, hindi. Sabi niya, lahat ng nilikha niya ay mabuti, maganda. Kaya tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Maganda. Di ba? Tama. Huwag kang papayag na hindi maganda yan. Di ba? Or else sinungaling ang Diyos. Sabi mo, or else sinungaling ang Diyos pag sinabi mong pangit ako. Di ba? So, at dahil mabuti ang Diyos,
Bawat araw na ikaw ay gigising at pagmamasdan mo ang lahat ng gawa ng kanyang kamay, ay masasambit mo, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Take note po ang sabi all the days of my life. Hindi lang nung ikaw ay isilang, hindi lang nung ikaw ay na-born again, hindi lang nung ikaw ay nakakaedad, hindi ba? Sabi, all the days of my life. Kasi kasama yan doon sa hanggang eternity. Kaya, the word good denotes the conduct that should be preferred when posed with a choice between possible actions. Let me explain this definition in relation to God's goodness. The goodness of God ay hindi ito tumutukoy lamang sa kanyang mga ginawa at ginagawa. Ito ay tumutukoy sa kanya mismo. Tandaan po natin yon, kung sino siya. Siya ay mabuting Diyos, kaya mabuti ang lahat ng kanyang ginagawa. Consistent siya rito, mga kapatid. Consistent siya rito. At ito ang malupit sa lahat. Hindi siya nagbabago. Kasi ang tao nga nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago, kaya God is good all the time, and all the time, God is good. Amen. So, goodness is an attribute of God Himself. Kaya huwag niyong kalilimutan yon. Kaya anuman ang kalagayan mo sa buhay, ilagay mo sa isip mo, goodness is an attribute of God Himself. Siya ay palaging mabuti sa iyo. Now, Exodus chapter 34, verse 6. Pwede ba pakibasa ninyo ng malakas? The Lord First Chronicles 16, verse 24. Pakibasa po. Psalms 34, verse 8. Pakibasa. Kaya, God is good. It means He is gracious. It means He is merciful. It means His perfection. And it means His excellence. Kung mayroong salita na aangkop upang i-describe at maunawaan ng ating isipan ang kabutihan ng Diyos, ito ay ang salitang generosity. Sa ganitong paraan, madalas ipinababatid at ipinadadama ng Diyos ang kanyang attribute of goodness. Subalit, marahil ang lalim ng kanyang kabutihan ay higit sa pagkaunawa natin ng kanyang generosity. Subalit tiyak na bahagi ng kanyang katangian ang kanyang generosity na kanyang nais iukol sa iyo at sa ating lahat. Ang tanong, paano ipinahahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan? Mabuti ba talaga ang Diyos? Ano ang mga patunay na ang Diyos ay mabuti? Ano ang epekto ng kanyang kabutihan sa ating buhay? Upang masagot ang mga tanong na ito, talakayan natin itong ang topic na ito about the goodness of God. Because God is good, number one, He provides for me. He provides for me. Gawin mong personal. So, ipinagkakaloob niya ang lahat ng aking kailangan. We experience God's generous goodness by the way He take care of us. Ang sabi ng Psalms 27, verse 13, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. No matter what circumstances you are in today, mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na mahirap unawain, ay ang katotohanan ang Diyos ay mabuti pa rin. Palagi mong ilagay iyan sa isip mo. At kung ikaw, ngayon ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, lahat ng tunay mong pangangailangan ay may katapat na tunay na provision. Halimbawa, hindi pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Israel, the chosen nation, sa kanilang paglalakbay sa disyerto mula sa Ehipto hanggang sa lupang pangako. Pinadala ng Diyos ng pagkain si Elijah sa pamamagitan ng ibon. Pinagkalooban ng Diyos ng masaganang langis ang isang babaeng balo at ang kanyang anak sa Sarepta.
pinakain at binusog ng Diyos ang 5,000 tao, hindi pa kasama ang mababae at bata, sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Ang tanong, bakit nakakaranas ang mga tapat na tao ng pangangailangan o maging sa kakulangan? Ang sagot po, upang mas ma-appreciate natin ang goodness of God through His generous provision. Sa kalakaran, di mo ba? Pagka wala tayong problema, sa tingin mo okay na lahat, parang hindi ka masyadong nananalangin, parang hindi ka ganoong kaluhod sa paghanap sa ating Panginoon. Kaya minsan, binoprovide ng Diyos, yung ating pangailangan, minsan nakikita parang kulang. Kasi pag puro pinoprovide ng lahat, parang hindi na natin siya hahanapin. Naranasan nyo ba yun, mga kapatid? So parang pagka mayroong kulang doon, kapatuloy at may sidhi ang iyong mga panalangin. Kaya, when we are in the will of God, lahat ng tunay mong pangangailangan ay may katapat na tunay na provision. Pag-isipan po natin ito, mga kapatid. The one who gave us lungs created air. The one who gave us stomachs supplies food and water. The one who gave us eyes created beautiful things for us to enjoy. The one who made us in His image provided companionship. The one who made us with souls provided a pathway to heaven. Kaya anuman ang pangangailangan mo, may provision ng Diyos because God is good. Psalms 33 verse 5, basahin ninyo ng malakas. The earth is full of the goodness of the Lord. Psalms 34 verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. This truth is not only metaphorical and spiritual, mga kapatid. This truth can also be interpreted as literal, which speaks of our senses. Naiintindihan natin ang ibig sabihin ng salita o katagang taste sapagkat pinagkalooban niya tayo ng dila. At kapag nakatikim o naka-experience tayo ng mga desirable na mga bagay ayon sa ating taste, ay sinasabi natin, God is good. Kaya, pwede natin sabihin sa yung katabi, God is good. Ngayon, tingnan mo ngayon, yung katabi mo, talaga bang sa tingin mo, sabi niyan, talaga ba God is good? Di ba? Ngayon, tingnan natin mga kapatid. Ngayon, tingnan mo naman yung asawang binigay sa iyo ni Lord. Masasabi mo ba, God is good? Ano masasabi mo? Talaga, si Sister Nancy talaga. Okay, joke. Kapag mabango ang ating naaamoy, nagkakaroon tayo ng magandang pakiramdam sa ating sarili, which remind us of the goodness of God. Pinagkaloob niya tayo ng 5 senses at ang kanyang mga provision ay na-appreciate natin sapagkat tumutugon dito ang ating senses. And every time you feel good, you say, God is good. So, totoo, God is good. He provides for us. Taas ang kamay ng naniniwala na ang Diyos, ang provider ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen. So, awit 23 verses 1 to 6. Pwede ba itong unang slide na to dito? Basahin natin yung unang slide, tapos sa ikalawang slide dito naman. Ready, go? Si Yahweh. Dito naman po, sa side na ito. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Because God is good, He provides all my needs. Pangalawa, because God is good, He is patient with me.
May kilala ka bang tao na nangangailangang pagpasensyahan? Kayong mga narito, meron ba kayong mga kilalang tao na kailangan kong pagpasensyahan dito? Wala. Diba? Buti na lang, patient si Lord. Sino sa inyo ang nagpapasalamat dahil patient nga si Lord? Amen. Sa Bible, kadalasan, ang patience ng Diyos ay nakaugnay sa kabutihan ng Diyos. Psalms chapter 100, verses 4 to 5. Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good and His mercy is everlasting. The mercy of God represents His patience. All the blessings of God can be organized under two sources. Una, the grace of God and the mercy of God. The grace of God is everything God gives you that you don't deserve. And the mercy of God is everything God withholds from you that you do deserve. At napakapalad natin mga kapatid dahil ang ating Diyos ay both gracious and merciful. God is good all the time. Kaya nga ganon. His patience and His mercy never runs out. Kailanman hindi mo madidinig sa Diyos na naubos na ang aking pasensya sa iyo. Nakakalima ka na, nakakasampu ka na. Tao lang yon, yung ganon. His mercy endures throughout all generations. Kaya, sa atin po, sino sa inyo ang nag-pray ng ganito? Lord, eto po uli ako. Yung mga Christian na tinatanong ko dito. Lord, nagawa ko na naman po yung pagkakamali ko, yung kasalanan ko. Lord, sorry po uli. Ano sa palagay mong gagawin ni Lord? Tanong ko sa inyo. Ano kaya ang kanyang itutugon? Di ba? Kaya, pero bakit natin? And God says, okay, tell me about it. Ibig sabihin nun, walang putol si Lord ng pag-unawa sa atin at pagkapasensya sa atin. Amen po ba yun? Kasi buhay pa tayo eh. Andito pa tayo sa mundong ito. Kaya, makita po natin sa mga magulang, ano ang gagawin ninyo kapag ang anak ninyo ay nagkasala sa inyo at inulit pa nila at inulit pa uli? Kayo ba mga magulang narito, itatakwil nyo na ba? Siyempre, hindi. Amen po ba? So, God is good and He never gives up on you and me. Amen. So, James chapter 1, verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos, at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Praise God for that. So, He is a patient God. The mercy of God is endless, infinite, at ito ay sapagkat mabuti nga ang Diyos. Ngayon, alam mo ba kung bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon? Kasi ang sabi ng 2 Peter chapter 3, binibigyan niya ng pagkakataon ng mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat ayaw niya na may mapahamak. Ganito siya ka-patient. Kasi ang 1,000 taon para sa kanya ay gaya lamang ng isang araw. Kaya nagagawa niya yon. So Psalms 136 verse 1, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sana lahat kayo rito ay convinced na talagang ang Diyos ay tunay na mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Totoo na mayroong mga bahagi sa buong mundo na wala sa maayos o mabuting kalagayan. Subalit, tandaan po natin, mas higit na malaking bahagi ng mundo ang nasa mabuting kalagayan. Sa iyong personal na buhay man, nakalalamang ang mabuti kaysa pangit na karanasan o kalagayan. Kayo ang makakasagot nun. Ang problema lang, pinagtatagal natin at inaalaga ang mabuti. Binibaby natin ang mga short, painful experiences. We tend to focus on the negative than on the positive. Yung kasi ang problema sa tao. We tend to see the bad and not the good na nagaganap sa ating buhay. Para ba itong isang puting papel na kapag meron dots na itim, ang focus mo doon sa itim, hindi doon sa puti.
Kaya minsan, ang tao hindi nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi po ba? Ngayon, marahil may isang tao, halimbawa, may isang tao na sumisira ng good vibes mo. Hindi naman lahat ng tao gusto tayo, di ba? At inuubos mo ang iyong energy sa kakameditate ng ginawa niya sa iyo. Di ba, marisan ganun tayo? Yung mga taong pasaway, iniisip mo yun, yung ginawa sa iyo, hindi ka makatulog, talaga, focus ka ron. Kaya pag-isipan mo ito. Bakit mo sisirain ang araw mo dahil lamang sa isang taong hindi naging mabuti sa iyo? Samantalang napakaraming tao na mabuti sa iyo at mabuti rin ang Diyos sa iyo. Amen. Paano kung dalawa na sila? O 5 na, dumami, no? O kahit maging 10 pa sila. Siyempre, mas marami pa rin naging mabuti sa iyo at nananatiling ang Diyos ay mabuti pa rin sa iyo. Amen. Kaya ang conclusion, mga kapatid, kung dulot nito ay masira ang araw mo, hindi sila ang sumira. Choice mo yan. Choice mo. Huwag mo sabihin, sinira ako nitong taong ito na sira ang araw ko. Nakita ko na naman ito eh. Di ba? Kaya talagang gano'n. Pero hindi yun. Choice mo yan. Ang masama pa, ito, tandaan nyo ito mga kapatid. Ang masama pa, kapag nagpa-apekto ka sa pang-aasar niya, pati ang mga mabubuti sa iyo ay baka madamay pa. Hindi ba gano'n? Minsan wala namang kinalaman yung iba. Isang tao lang, dinamay mo ng lahat. Di ba? Isang tao lang, dinamay mo ng lahat. Eh, merong grupo. Dinamay mo ng lahat yung buong grupong yon. Isa lang naman ang gumawa ng hindi maganda sa iyo. Di ba? So, ano ang dapat gawin? Ito yon. Pagpasensyahan mo na lang siya. Yan. Sabi mo sa iyong katabi, pagpasensyahan mo na lang siya. Anong motibasyon ang kailangan mo para magpasensya sa iba? Isipin mo kung paano ka pinagpapasensyahan din ng Diyos. Kung matindi ang pagpapasensya sa iyo ni Lord, kalibes samba kung magpasensyahan mo ang maliliit na offense ng iyong kapwa. Yun ang tanong. Ano ang palaging dapat ilagay sa isipan? Think about the many goodness of God and not the very few miseries you had. Think about the patience of God. Ito ang kailangang ipaalala mo sa sarili mo at ipaalam sa mga tao. Ako, yun yung palagi kong kinukondisyon yun ng sarili ko eh. Kasi tao din naman ako. Psalms 103 verse 13 to 14. Kung paanong nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. God is not expecting perfection from us. Anong katotohanan? Anong truth? Ang Diyos ay mabuti rin kahit sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Alam niyo ba yon? Kahit hindi mga Christian, sabihin niyo, hindi lang tayo, mabuti pa rin siya. He's good to those who don't fear Him. He's good to those who curse Him. He fills the world with common blessing. Kaya nga yung mga atheists, yung mga taong minumura ang Diyos, buhay pa rin sila eh. Kasi ini-extend pa rin niya yung kanyang patience eh. Ang tawag dito ay the common grace of God. Sa ibang salita ay universal grace. Siya ay mabuti sa mabuti, siya ay mabuti sa masama at mabuti. Di ba? So parehas ginagawa niya. It's available to the saved and to the unsaved. It's available to the good and the bad, to the righteous and the unrighteous. Kaya merong common grace ang God. So you don't have to be a Christian to know that God is good. Sabi sa Bible, pinasisikat niya ang araw at pinapapatak ang ulan sa mga mabuti at masama. God gives some of His goodness to all of His people. He gives all of His goodness to some of His people, but none of us deserve any of this. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi deserve natin na tayo binibigyan ng kabutihan ng Diyos. So what is the point? None of God's people deserve His goodness. Gayunpaman, hindi masukat ang kanyang kabutihan sa iyo at sa akin at sa ating lahat. That is the patience of God because of the goodness of God. God's goodness comes to us in the form of
divine patience. Psalms 107, verse 8. Oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Sa application, mga kapatid, tandaan po natin ito. Ano man ang nagaganap sa ating buhay, gaano man kahirap ang kalagayan mo ngayon. Maaaring may sakit ka o may sakit ka. Ano man yun, sakit o sakit. Sa panahong ito, marahil kabi-kabila ang balitang hindi nakaka-inspire, frustrated ka, nalulungkot ka. Bagkos ay nanghihina ang loob mo. Maaring may naranasan ka na ngayon na di mo pa naranasan dati. Posible yon. Subalit, ituon mo ang iyong paningin sa Diyos. Iyan ang iyong gawin. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos sapagkat ang kanyang kabutihan ay nasa lahat ng dako. Wala lang dito sa loob ng church. Wala lang yan sa isang lugar, kundi sa lahat ng dako. Kabilang dyan ang lugar kung nasaan ka ngayon. Saan man lugar, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Sino ang niniwala, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos kahit saang lugar? Amen. Sabi, surely, again, sabi, His goodness and His mercy shall follow you all the days of your life. So, sinusundan tayo ng kabutihan ng Diyos. Totoo po yan. Huwag mong hayaang ang suliranin ang mag-occupy ng iyong isip, kundi ang kabutihan ng Diyos. Yan po talaga ang sikreto ng isang buhay na maligaya. Isang buhay na mayroong kasiyahan. Because God is good, He provides for you. Because God is good, He is patient with you. And number 3, because God is good, He protects me. God is our protector. God's goodness is displayed in the way He takes care of us and delivers us from harm. Psalms 34, verse 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Psalms 34, verse 8. Nabasa natin kanito. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So God's goodness protects His people. Katulad ng God nangyari kay Daniel. God protected Daniel from the lions. Ano pa? God protected Daniel's friends from fire. God protected David from the bears and lions, and even from King Saul. So, i-recall mo ang napakaraming sandali na ikaw ay pinoprotektahan ng Diyos. Ganito po yon. Kapag ka naniniwala ka na ang Diyos ay sumasa iyo at kasama mo, kasama doon na sigurado, poprotektahan ka ng Diyos. Amen po ba yun? Kasi yung proteksyon ng Diyos, kasama yan sa kanyang kabutihan na ginagawa niya sa atin. Hindi siya nagsasawa at siya ay consistent. Tandaan mo ito. Kaya kung minsan para bagang ma-aksidente na tayo, hindi nangyayari yon. Minsan meron na tayong mga sakit, gumagaling pa rin tayo. Minsan parang gusto nating maglupay-pay, na parang wala tayong trabaho, nalulugo yung negosyo natin. Pero at the end of the day, ay merong inaayos ng Diyos yung mga kalagayan natin. Kaya, ang bawat isa sa atin ay nire-rescue ng Panginoon. Kaya, God has rescued me and I praise Him because His goodness protects me. Tandaan po natin yon. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang story ng karanasan ng proteksyon ng Diyos. Yung mga babae, yung mga nagdadalang tao, 'di ba? Yung mga mahihirap mga anak, 'di ba? Yung mga dumadaan sa operasyon. So sinasamahan tayo ng Diyos dito. So and those stories are God's way of saying He is good to you. Yung mga taong ibinibigay sa atin, yung mga taong kapamilya natin, 'di ba? Yung mga taong tumutulong sa atin, yung mga taong nagiging channel of blessing. Hindi ba yung mga taong kakilala natin na nagiging mabuti sa atin, di ba? So, God is good. He does not just provide. He is not just patient. He is also protecting us. Amen. So, pang-apat, He directs my path. Because God is good, He directs my path. He provides us for us the road that leads to life and peace. The goodness of God guide us in our pathway through life. Psalms 143, verse 10, pakibasa ng malakas, mga kapatid. Teach me to do your will, for you are my God.
may your good spirit lead me on level ground. Ang pangunguna ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay may direktang kaugnayan sa kanyang kabutihan. At ang paraan kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa tamang direksyon ay sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita. At dito, nagkakaproblema ang marami sapagkat ang kanyang mga utos at tuntunin ay hindi kadalasang salungat sa kanilang kagustuhan. Minsan, sa halip na sundin, sinasalungat natin yung kagustuhan na nakalagay na mababasa natin sa Bible o sa salita ng Diyos. Tinatamaan nito ang kanilang kalayaang magpasya para sa sarili. Kasi yung nababasa mong mga talata sa Bible, ang next noon, magpapasya ka. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Hindi lang basta binasa yon. Pagkatapos mabasa, magpapasya ka. You will obey or you will not obey. Ngayon, yung lubos nating maranasan ay kabutihin ng Diyos ay kapag sinunod natin ang salita ng Diyos at magiging matagumpay ang ating buhay nga. Kaya dapat nating tanggapin na ang salita ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang instructions. Amen po ba? Dapat tayong magpasakop sa kanyang wisdom. Dapat tayong magtiwala sa kaparaanan ng Diyos, hindi lang sa sarili nating kaparaanan. Kaya anong sabi ng Matthew chapter 7, 13-14? Pakinggan ninyo. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So Bible lang ang nagsabi nito. Anong itinuturo sa atin ng verse na ito, mga kapatid? There are two gates. Dalawa ang dadaanan natin. Dalawang pintuan. A wide one and a narrow one. There are two roads. A broad one and a difficult one. There are two groups of people, the many and the few. There are two destinations, destruction and life. Kaya, ignorance of the Word of God has a terrible consequence. Terrible talaga maging consequence ng mga taong may kamangmangan sa hindi nila alam ang salita ng Diyos. Isipin mo kung wala kang kamuwang-buwang sa salita ng Diyos, samantalang ikaw ay naglalakbay sa buhay na ito, ay imaginein mo ang sarili mo na nakatayo ka sa kalsada na may dalawang landas. Ang isa ay malawak at ang isa ay makitid. Ngayon, wala kang instruction mula sa Diyos. So, anong gagawin mo? Walang instruction kung saan yung tama, saan ang mali, kung saan ka tutungo, o kung saan hindi, kung saan ka dadaan. Kaya siyempre, ano ang pipiliin mo? Lalo ka na, maarte ka. Hindi ba tayo, lalo ng mga babae, ano ba isusuot ko? Ano ba ang lalagay ko sa mukha ko? Hindi ba, doon tayo mga konsen, mga lalaki naman, iba naman ang hilig niyan, di ba? So, sapatos ba? So, ano ba ang force? Tayo, sabi, pipiliin mo yung malawak dahil mas maaluan dumaan doon. Kadalasan ganun, kung saan tayo komportable, kung saan doon yung maganda sa paningin natin, kung saan daan yung gustong-gusto natin. Hindi po ba? Of course, sabi natin, pipiliin mo yung malawak dahil mas maaluan dumaan doon at iisipin mo na ito ang tama. Kasi nga mas malaki. Hindi naman sa mas malaki, igiginhawa ka. Tama po ba yun? Kaya, ang tanong, bakit ko pa pahihirapan ang sarili ko sa makitid na daan? Samantalang pwede naman dito sa malawak. Hindi po ba kadalasan tayo mga tao, anong gusto natin? Convenience. Comfortable. Hindi ba kadalasan ang gusto ng sarili natin? Bakit? Kasi, mga kapatid, makasarili tayo. Yun yung nature. Yun yung old sin nature natin. Gusto natin palaging nasisiya ng sarili natin. Amen po ba yun? Naintindihan niyo pa ba ako? Ngayon, subalit, dahil sa alam mo ang Word of God, ito na, alam natin na salita ng Diyos, hindi mo gagayahin ang choice ng nakakarami. Yun eh. Sapagkat dito ay tinuturo sa iyo ng Diyos ang daan na dapat mong piliin. Ipinapakita rin niya sa iyo ang kahantungan ng maling pagpili at ng tamang pagpili. Lahat yan ay nasa Biblia. Dahil dito,
hindi ka madidistract ng makitid na daan, makipot na pintuan, at kakaunting tao na dumadaan doon. Kundi kahit gayon ang nakikita mo, iyon pa rin ang pipiliin mo sapagkat sinabi ng Diyos, anak, doon ka dumaan sa landas na itinuro ko sa iyo. Kasi nasa Bible naman yon. Batid natin na ito ay tumutukoy sa usapin halimbawa ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, nasa tamang landas ka. Kaya sabi mo sa iyong katabi, congrats, nasa tamang landas ka. Pero ito mga kapatid, ngunit ang metaphor na ito ay applicable din sa ating araw-araw na pagpapasya. Pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mga born again, paulit-ulit ako dito, yung pagpapasya mo, napakahalaga nito. We are always in a battle. We are always in a battle between God's will and our own will. Tandaan niyo po yan, huwag kayong magsinungaling. Palagi yan, may battle yan. Kaya may struggle. Kung hindi ka nag-i-struggle, nako, baka may problema ka. Baka hindi ka na born again. O baka nasa dating pagkatao ka pa. And most of the time, ang God's will parang makitid na daan. Makitid na pintuan at hindi popular sa karamihan. Kaya kahit Christian na, nagsuswerve pa sa kaliwa o sa kanan. Nagiging parang pupunta sa kaliwa o sa kanan. Hindi dumidiretso. Hindi ba? Alam niyo ba yun? Di ba? Parang minsan yung puti ay ginagawa nating cream. Di ba? Kung palagi tayong merong mga excuse. Di ba? Kaya, ito yun. Kaya, thank God for His goodness. Pinapaalalahanan niya tayo na ang salita niya ang gamitin natin na magsisilbing kompas. Alam niyo yung kompas, di ba? Sa ating paglalakbay. Amen. Kung kinakailangang makitid ang dadaanan mo, kung kinakailangan na makipot ang pintong papasukan mo, kung kakaunti o walang sasama sa iyo, piliin mo pa rin ang landas na itinuturo ni Lord sa iyo, kahit para sa iba, kawirduhang lahat ito. Pwede ba palapakan natin ang ating Panginoon? Tingnan natin ito. Pakinggan ninyo. Kung weird ang maging faithful sa isang asawa habang buhay, kung weird ang magulang na pinapakilala si Lord sa kanilang mga anak, kung weird ang mga anak na rumirespeto at sumusunod sa magulang, kung weird ang isang buong pamilya na naglilingkod kay Lord, kung weird ang mag-share ng gospel, kung weird ang mag-tithes at offering para suportahan ang gawain ni Lord, okay lang na tawagin kang weird. So, mo sa salvi, okay lang weird ako. Sinusunod ko naman si Lord. Nandinahin nyo, ginawa ko lang passive. Pero sino ba talaga ang weird? Sino ba talaga ang wala sa hulog? Ito. Meron akong illustration. Noong 2018, may dalawa in a raw suicide na naging laman ng balita. Ito ay si Anthony Bourdain. 61-year-old siya. Famous chef in one of the best restaurants in New York. At ang kanyang worth of wealth ay merong $16 million. So napakayaman pala itong taong ito. So June of 2018, he hung himself in his hotel room. Nagbikti siya doon sa hotel. His mother said she had no idea why he decided to kill himself. He had everything, success and money, but he ended in suicide. Meron pang isa, si Kate Spade. 55-year-old famous designer of bags. $200 million ang kanyang net worth. Hung herself in her apartment in New York City. Her husband said, she was undergoing depression and anxiety lately. Kaya yung palang pera, kahit pala daral, kahit pala napakalaking property mo, ano man yan, hindi pala yan makapag-fulfill sa'yo sa puso mo ng kagalakan, di ba? So, she had everything, success and money, but he ended in suicide. These two people were both at the top of their chosen game. Ano yung observation natin dito, mga kapatid? Maaaring sa tingin ng marami ay super successful on the outside. Maaaring tingin natin sa iba. They have everything. But how about on the inside? Maaari, balot ng maraming bagay on the outside, but empty inside. May malaking discrepancy sa pagitan ng public realities at private realities. Yung visible happiness
at invisible pains. Ganyan sa malawak na daan. You can be as what many people thought successful on the outside, and yet you are so empty on the inside. Kaya huwag kang mainggit. Maring sa tingin mo, kung napaka-yaman, napaka-swerte. Walang swerte, walang malas. Alam ng Diyos yun, yung kalagayan mo. Ikaw ang Diyos ang siyang nakakaalam nun. Kasi yung mga iyan na nakikita mo na successful sa panglabas lamang, they are ignorant about it. Kaya kapag sila ang sinundan, pati sila mapapahamak. Kaya huwag kang maiinggit, huwag mo silang susundan sa kanilang mga ginagawa. Kung alam mo na ito ay mali. Amen po ba? So, sa katotohanan mga kapatid, sa makitid na daan, marahil hindi ka malayang tingnan on the outside. Kasi sabi nila, maraming bawal. Hindi ba kaya maraming ayaw pumunta sa born-again Christians churches? Kasi sa inyo naman, ang daming bawal eh. Ako, pag hindi ako dito, kahit ano, pwede kong gawin. Marami akong barkada. Marami nagkakagusto sa akin. Di ba? Naranasan niyo yan siguro kung bago-bago kayong mga Kristiyano. Pero marami kang bawal. Subalit, ang guide mo dito ay guide naman ng Diyos. Di ba? Na nakakaalam ng ating future at ang pinakamabuti para sa atin. Dito, makikilala mo siya ng lubusan. Dito, mayroong solid assurance na anuman ang mangyari. God is there because God is good and all will be well. Amen po ba mga kapatid? So, ang mga nasa narrow road habang tumatanda, nagiging mas malapit sa Diyos. Kaya, lalong sumisigla. Tingnan mo yung katabi mo. Anong edad na ba yan? Tumatanda na ba yan? Pero masigla pa rin, ha? Ano pa? Kahit nagkakaedad yan, kahit sa tingin mo, hindi siya ganoong kayaman, lumalalim ang kanyang relation sa Diyos. Di ba? Napapansin nyo ba yan? Tingnan mo yung mga katabi nyo. Tingnan nyo, lumalalim ba ang relasyon niyan sa Diyos? Di ba? Huwag mo titignan sa katawan, discourage kayo. Huwag sa katawan ng tingin, doon sa kanyang panloob. Although ang Diyos lang naman ang nakakakita nun. So, iba ang lalim ng commitment habang tayo ay nakakaedad. Ewan ko ako, tanggap ko yun. Ewan ko yung mga ibang nakakaedad na pareho tayo, Sister Nancy. Paiba na yung commitment para bagang naranasan mo na. Kaya sabi ni ba, meron daw wisdom yung mga nakakaputi ng buhok. Di ba? Meron daw wisdom yung maputi ang buhok. Paano kung walang buhok? Joke lang. Kaya, ibig sabihin dito, kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, lumalakad tayo sa makipot na daan, masigla ka, at namumunga ka, at produktibo pa rin ang iyong buhay, at ang iyong mga nasa isip, ay yung mga hindi lang makalupa, hindi lang sa material, kundi yung mga makalangit na bagay. Yung mga yung spiritual identity mo ang siyang ibinibigyan ng pansin. Hindi lamang, maging yung mukha mo, kahit kulubot na yan, parang ang tingin mo, palagi kang sariwa. Amen po. Sabi mo sa katabi, sariwa yung mukha mo. Subukan mong himuwalay sa Diyos, magiging tsampoy ang mukha ninyo. Subukan nyo. So, ang Diyos ang pumili ng daan na dapat nating lakaran. At sino mang tumahak dito ay di mabibigo. At tiyak na maranasan ang kanyang kabutihan sa buhay na ito at sa walang hanggan. Kaya, mapapakanta ka nga, katulad ng inawit natin, I will sing of the goodness of God. Sa pangwakas, mga kapatid, kung hindi mo pa lubos na naunawaan ang lahat ng ito, baka ibang daan ang nilalakaran mo. Iba ang lingwahe ng mga dumaraan sa makitid na daan. At hindi ito naunawaan ng mga dumadaan sa malawak na daanan. Ito ang panawagan ko sa inyo, mga kapatid. Sino man, lumipat ka na habang may panahon pang ipinagkakaloob sa iyo, sapagkat mabuti ang Diyos, ito ang nais niya para sa iyo. Dito mo lubos na maranasan ang kabutihan ng Diyos at hindi lang ang kanyang kabutihan, kundi ang kanyang pag-ibig. Mahal ka niya at dahil dito, isinugo nga niya ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ka sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Kung bubuksan mo ang iyong puso sa kanya, sino man sa atin na hindi pa niya tiyak na siya'y ligtas, wala siyang assurance of salvation, this is the time
na nagpapaalala sa iyo ang Diyos, ang banal na Espiritu, kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And after that, maglingkod ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanyang kalooban. May mga hamon at suliranin tayong pinagdaraanan habang naglalakbay. Hindi po natin maiwasan yon, mga kapatid. Hindi totoo na palaging masaya, masigla, palaging maayos ang buhay ng pagiging Kristiyano. Pero at the end of the day, makikita mo, pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Sa landas na ito, na iyong tutunguhin, ipaparana sa iyo ng Diyos ang Kanyang kabutihan. Ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong kailangan. Huwag kang mag-worry, huwag kang mabalisa. Uunawain niya at papasensyahan ang iyong mga kahinaan at pagkukulang. Kahit ano ang gawin natin, hindi tayo magiging perfect sa harapan ng Diyos. Kasi nasa flesh pa tayo. Pero ang good news, handa kang pagpasensyahan ng Diyos. Handa ka niyang yakapin, handa ka niyang kalingain, handa ka niyang kalungin. Kung ano man ang kalagayan po natin. Ikaw ay Kanyang poproteksyonan. At ikaw ay Kanyang gagabayan mula sa landas na buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. God is good all the time. At kapag pinagkolo mo sa Kanya ang buong mong tiwala, hindi Kanya bibiguin. Garantisado yon. Mahal ka ng Diyos, magpakailan pa man. Meron po akong suggestion for life group reflection. Number 1, sa kasulukuyan, ano sa 4 na expression ng kabutihan ng Diyos ang ipinagpapasalamat mo? Sa mga groupings po ninyo, pwede pong pag-usapan yan. Pangalawa, maaari mo bang ibahagi kung paano pinararanas ng Diyos ito sa iyo? Mga kapatid, sana po ay itong aral na ito ay sa puso natin, sa isip natin, at gawin ito ng mayroong kagalakan sa ating Panginoon sapagkat siya ay palaging mabuti sa atin. Tayo po tumayong lahat. Awitan natin si Lord nang mayroong pagsamba at papuri sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Awitin natin ito. May malalim na pananampalataya sa Panginoon. One more time. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, narito po kami. Kilala ka po namin at kilala mo po ako. Panginoon Diyos, alam po namin na kami ay nagkukulang sa iyo. Kami ay may mga dapat panglinisin sa aming buhay. Meron kaming mga kahinaan. Subalit, Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay palaging mabuti sa amin. Binibigyan mo po ng pagkakataon na kami ay magbago at lalo kami nga lumapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nakikita mo po ang bawat isa
ang aking dalangin, Panginoon, ay basbasan mo po sila, pagpalain mo po sila sa paraang ninanais mo. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoon, aming kinikilala na ikaw ay tutugon sa lahat ng aming mga pangailangan, maging sa aming pisikal na pangatawan. Maaring ito ay mental, emotional, finances, o sa aming family, o sa aming ministry. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Kaya ikaw, Panginoon, ang siyang magkukupkop sa amin. Kakalingain mo po kami, sapagkat alam po namin ng iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Though by life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. And I will sing of the goodness of God. For the last time, I will sing. And I will sing of the goodness of God. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, dakila, salamat sa iyong buhay na salita. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong provision. Salamat sa iyong pagkalinga. In Jesus' name we pray. Amen.